Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po ito kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 9, talata 49 hanggang 50. Ang sabi po dito, sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya ay hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito may kita natin na merong isang tao na nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus dahil sa hindi nila kasamahan at dahil doon pinagbawalan ng mga alagad ang taong ito na tumigil kasi nga para sa kanila dahil hindi siya kasapi nila, hindi sila kagrupo, ay pinagbawalan nila at sa tingin nila parang walang karapatan na gamitin yung pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pero doon pa lang sa statement ni Juan na sinabi niya nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus, doon pa lang alam mo na ang taong ito, kahit hindi nila kagrupo, hindi nila membro, hindi nila kasamahan, alam mong sinasamahan ng Diyos. Kasi bakit? Kasi hindi niya pwedeng gamitin yung pangalan ni Jesus kung si Kristo ay wala sa kanyang buhay. Diba? Kung wala yung pananalig niya sa ating Panginoong Hesus. Kasi may mababasa rin tayo sa may Acts, di ba? Na ginamit yung pangalan ni Jesus. Ano sabi ng masamang espiritu na sumapi doon sa isang taong yun? Ano sabi niya? Kilala ko si Pedro, kilala ko si Pablo. Pero sabi niya, ikaw sino ka? Di ba? No? So, imbes na lumayas yun, ano pa siya yung tao na gumamit ng Panginoon na hindi naman siya yung karapat-dapat at hindi naman nasa kanya ang Panginoon, no? Kasi siyempre ang makakapalayas ng sa masamang espiritu kapag si Lord, no, ang ating Panginoon nasa iyo, di ba? Kapag ikaw ay binigyan ng karapatan na gamitin yung pangalan ng ating Panginoong Hesus. Siyempre, yung binigyan ng karapatan, ito yung mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kasi ang lahat ng mananampalataya ay binigyan ng kapangyarihan upang magpalayas ng mga demonyo, masasamang espiritu. Ito hindi magagawa ng isang tao na palayasin ng isang demonyo kung at gamitin yung pangalan ng ating Panginoong Hesus kung si Kristo ay wala sa buhay ng tao ito. So dito may kita natin na hindi yan pa lang sinasaway na ng ating Panginoong Hesus yung grupo-grupo, di ba? Dahil hindi kita kagrupo, parang tingin mo kalaban, di ba? Dahil hindi tayo magka-ministry, hindi tayo magka-relihiyon, bla 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 bla, parang hindi tayo pwedeng magsama. Hindi po ganoon kasi ang mangyayari hindi maghihiwalay-hiwalay yung katawan ni Kristo, no? Dapat yung katawan ni Kristo as a part ng body of Christ, dapat tayo ay nagtutulungan, di ba? Yung mission ng bawat isa sa atin ay yung mga tao na wala pa relasyon sa Diyos, hindi pa nakakilala sa Panginoon, kasi yun ang aking pananaw, di ba? Yung hindi namin madadala sa ating Panginoong Hesus, baka sila yung gamitin ng Lord na itong mga taong ito makakilala sa Panginoon. Ang pinaka-main goal naman natin bilang mga Kristiyano na ang tao ay maibalik natin sa paanan ng Panginoon. Sino man ang grupo o relihiyon man, ano man ministry yan, na makadala sa mga taong ito pabalik sa Panginoon, dapat kinatutuwa natin yun. Dapat ikinagagalak natin yun na may mga tao na nagbabalik loob sa Panginoon. Diba? Hindi yan paramihan, hindi yan pagalingan. Kaya nga sabi ko sa isang pinost ko, sabi ko,
Ang misyon natin, dalhin ang tao papalapit kay Kristo. Hindi natin dadalhin yung taong may Kristo na kay Kristo, di ba? Ang misyon natin, yung mga taong wala pang relasyon sa Diyos, na yung dadalhin natin papalapit sa Panginoon. Kaya dito, makita natin na sabi ng Panginoon sa mga alagad, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Kasi sa ginagawa ng taong yun, napaparangalan pa rin naman si Kristo eh. Kasi yung ginagamit niya, yung pangalan ni Kristo, hindi naman yung pangalan niya. Di ba? So, at yung taong yun, hindi niya naman magagamit yung pangalan ni Kristo yun, wala yung pananampalataya sa kanya. Kasi yun naman eh, doon tayo nagiging banal, doon tayo nagiging righteous sa tubangan, sa harapan ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. At siyempre, may mga account din naman talaga sa Bible, no, na yung mga alagad ng si Jesus umakyat sa bundok, di ba? Tapos yung mga alagad niya, may mga dinala sa kanilang inaalin na ng masamang espiritu, hindi nila mapagaling, di ba? Tapos ito, hindi naman nila kasama. Tapos nakakapalayas naman sa mga espiritu, di ba? Eh sila palaging kasama ng Panginoon eh. Hindi nila mapalayas yung masamang espiritu na idinulog sa kanila. Ang paglilingkod kasi sa Panginoon, yung pagiging Kristiyano, hindi lang kasi yan pa sama-sama, di ba? Di ba? Hindi lang dahil kasama mo ay preacher, pari, pastor, ano pa man, eh parang ano ka lang, nakikisama ka lang eh, di ba? Diba, yung sa amin sa Ilonggo do, ano ka lang, ang tawag na parang Kristiyano upod-upod, no? Parang yung pagiging Kristiyano mo, pasama-sama lang, di ba? Hindi ganoon, hindi ibig sabihin na sumama ka sa isang Kristiyano o sa isang mananampalataya, eh parang mananampalataya ka na rin. Kasi yung pagiging pananampalataya sa Kristo na ipapakita sa gawa, no? Isinasabuhay ba natin yung salita ng Diyos? No, hindi tayo nakikiangkas lang. Di ba? Yung parang ginagamit lang natin yung pangalan ni Kristo, yung pagiging Kristiyano. No, sabi nga ni Father Egbert no ng Sunday, madali lang maging Kristiyano eh. Pero mahirap maging magpaka-Kristiyano. Kasi madali lang maging Kristiyano eh, di ba? Mabinyagan ka, Kristiyano ka na eh. Di ba? Pag nabinyagan ka, Kristiyano ka na, tanggap mo na yung naging kabahagi ka na ng katawan ni Kristo, the body of Christ. Eh, pero madali lang maging Kristiyano, pero yung mahirap paano ka magpapaka-Kristiyano. Doon na yung pagsasabuhay na. No, tayo ba ay namumuhay sa moral, sa values, diba? Sa prinsipyo, sa katwiran, sa justice na itinuturo ng salita ng Diyos. Tayo ba ay nagsasabuhay ng kanyang mga salita? Diba? So, ganun eh ang naging sitwasyon ng mga alagad na ito. Dahil sa tingin nila, ay hindi nila kasama, ay wala itong taong ito karapatan na gamitin yung pangalan ng ating Panginoon. Hindi yan yung authority na binibigay sa mundong ito, no? Na pag wala kang authority na nakasulat, di ba? Hindi ka in-appoint, ay hindi ka pwede na gumawa ng isang bagay o magsalita ng isang bagay na hindi ka binibigyan ng authorization o magproseso ng isang bagay. Ito mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng authority o gawin ang bagay na ito ay yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Di po ba? So dito mga kapatid, napakahalaga no, na pinapakita sa atin bilang mga mananampalataya sa Panginoon, tayo dapat hindi tayo nagja-judge no, sa kapwa natin mananampalataya kasi hindi natin alam kung anong klaseng pagtawag ang pagkatawag sa kanila ng Panginoon. Iba-iba kasi yun eh, yung pagtawag ng Diyos eh. Pero sa mga panawagang yan, pinaka main purpose lang naman is to bring back yung glory sa Panginoon. At siyempre, madala yung tao papalapit kay Kristo kasi yung mga taong pinagaling no, sa pagka-possess ay sa pamamagitan ng pagpapalayas sa pangalan ng ating Panginoong Hesus,
na idadala niya ang mga taong ito na sasabihin niya na kayo'y gumaling dahil sa pangalan ni Jesus. So, yun pa lang, ang mga taong ito magkakaroon ng desire na kilalanin itong si Kristong ito, itong pangalan ni Jesus na ito na nagpalaya sa kanila sa pagkaalipin ng masamang espiritu o anumang mga demonyo na nagpoposes sa kanila. So one way yun di ba? Na sa pamamagitan, kasi yung mga miracle, yan yung mga pagpapalayas ng demonyo, hindi naman yan para sa mga Kristiyano, hindi yan para sa mga mananampalataya. Yan ay para sa mga unbeliever, di ba? Na para madala sila. Kasi para sa kanila, yung mga unbeliever, marami superstitious belief, di ba? Madali yung o sa mga himala-himala. 'Di ba? Para ito sa kanila na makita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Sa atin naman, hindi na 'yun ang tinitingnan natin Kasi ang ating purpose na kapag ikaw ay nasa Panginoon na ay yung lumakad tayo sa kabanalan. Yung mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Yung mga miracle na yan, ano na lang yan. Hindi na yan talaga yung mahalaga di ba? Yung mahalaga sa atin, maganap natin yung ating mga tungkulin ng ating misyon at ating maisabuhay at tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. So yun lamang mga kapatid at nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.